Listen up, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go Home Depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mo tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Disco every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live much better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, kaibigan, buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mabatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok patabo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iyosit vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan.
Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Nagpaplano ka bang mangarap? Dreamhouse mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Wow! Huwag nang mag-alala, sagot ka namin. Sa lupa't propina siguradong angkin. Say ELM Real Estate Marketing. Abot kaya, siguradong panalo rin. Zero interest, installment pa. Madali lang, ID lang dala. Preyam lot sa perfect location. Hindi binabaha, safe investment mo yan. Sa ELM, future mo ay secured. Sariling lupa mo ay assured. Ready subdivided lots, handa na. Hot square meters, pataas pa. 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba? May libreng survey, may boundary pa. May deed of sale, kompleto talaga. Hassle free, walang problema. Investment mo ay sigurado na. ELM Real Estate Marketing. Mag-invest ng tama, wag magatubiling. Sana bua at Tabaco City. Strategic location, panalong pili. ELM kinabukasan mo'y itatayo natin. Sariling lupa, sariling tahanan, kasama ang ELM. Hanggang pangarap ay makamtan. Hello mga ABN friends and family. Happy to be with you this Wednesday afternoon. Before we start with our episode natin for today, mag-pray po muna tayo and ask for God's guidance for today's program. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and you shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy to be with you again this Wednesday afternoon. I would like to thank si Teacher Love kasi sunod-sunod yung ating mga commitments, mga meetings. So, yung mga schedule natin na Wednesday ay minsan di tayo nakakapag-program. So, may mga may mga nagme-message naman sa akin and mga nagpapa-counseling. So, doon na lang din ako sa kanila nagre-reply. And ngayon, for today's episode, ang i-discuss natin is about yung sa marami kasi sa akin ngayon ang nagpapa-counseling about mga sa pregnant and lactating mothers. Maraming yung nagtatanong sila kung ano-ano mga dapat nilang kainin while they're pregnant, and then yung iba naman yung nanganak na. So ito ang ating dito natin ngayon, yung episode natin ay para dun sa mga soon to be mothers and yung mga lactating mothers. Shout out dyan sa aking mga friends na nag-message and yung mga nagpunta din dun sa
sa UST, and then yung iba na nagpupunta din sa bahay, nagpapa-counseling, nagpapa-schedule. So sabi ko, makinig sila today, and magdi-discuss tayo kung ano yung mga dapat na kainin ng mga pregnant and lactating mothers. So, magpapasalamat muna tayo sa National Nutrition Council. If you want to have a copy of this Pinggang Pinoy, mag-message lang kayo sa akin and I could share this with you. Marami tayong leaflets from them. And also, iba-ibang life stages. So, meron tayong pregnant and lactating mothers. Meron naman tayong Pinggang Pinoy for children. Meron naman for teenagers and yung adolescents, and then yung mga adults and yung mga senior citizen. So, yung pag sinabi natin Pinggang Pinoy, parang ginawa nila itong pinakasimple na para maintindihan natin kung ano-ano ang ating mga dapat kainin. Ay, happy to see Sister Celeste. Nako, sa wakas ay nakita din kita na nag-watch sa ating program for today. Thank you very much, sis. Yung iyong nire-request ay siguro baka bukas ay madala ko na isasabay ko doon sa ipapakain ko doon kay La Father. Yung ensalada. Actually, yung ensalada na yun, simple lang naman po yun, mga friends. So, isabay ko na yun sa isi-share ko ngayon na recipe. Actually, kailan ba ako nagpunta doon sa when we had a meeting? Last first Saturday sa BU. Tamang-tama, nung Friday evening ay namalengke kami ng mga kaibigan ko dyan sa Daraga, sa Bagsakan, and napakamura talaga ng mga bilhin dyan. Shout out dyan sa aming mayor, kay Mayor Vic, dahil ang dami talagang namimili dyan and fresh na fresh ang mga vegetables. So, pwede na rin tong recipe na to sa mga mothers. Actually, yung ingredients lang naman ito ay singkamas, pipino, apple, yung celery, and you could also add bell pepper, and yung yung kanyang seasoning ay lang naman, suka, tapos may konting sesame oil, tapos konting yung sugar, pero lang naman, just to taste. Parang ibuboil lang naman yung suka. Wala man nga kaming masyadong measurement. Depende na lang sa taste. So, tsaka yun, hiwain mo na lang yung mga gulay. At tsaka itong, para na rin siyang atsara. Kaya naiiba ang lasa. And also yung isa na unique dito sa recipe ko ay yung nagkulay pink yung singkamas, and then yung apple. At kaya yung sauce niya parang naging attractive siya dahil yun nga naging pink because of the sugar beets. Sugar beets ang nagbibigay ng color. So yun, i-mix lang. Actually, hindi ko na nga yun niluto. Parang, and also yung carrots na sliced into parang very fine. Ang pagkakaslice ng carrots, or parang pwede na rin siyang i-shred, or parang kung sa Bicol, i-raid, and then yung slice na singkamas, and then yung pipino, apple, and yung celery. Yung hinalo-halo lang yun. And parang ito na rin you could prepare this in advance. So yung mga mothers, pwede na ito sa inyo. Parang actually ito na rin nga ang vegetable na intake namin. Pwede din sa pag meron kayong mga prito or may mga paksiw, yun. Ito na ang gulay ninyo. And if you want na mas madaming gulay, didagdagan nyo na lang pipino, or dagdagan nyo na rin yung isang friend ko naman, hinalo niya nung kakain na siya is yung corn. Bumili siya ng
yellow corn. O di, parang one dish meal na yun dahil nilagyan pa niya ng mga nuts. Or minsan, yung isa naman ay nilagyan naman niya ng chicken. Parang it's either grilled or yung fried chicken. Ihalo na yun. Pero yung basic na basic na gulay, pwede nyo na yun na store. Tapos dadagdagan nyo na lang pagkakain na kayo. Hindi na parang is easier na lang siya na imimix. So, yun. Yun ang isang recipe natin. And nagustuhan din naman ng ating mga kasister. Kaya gagawan din natin si Sister Celeste. Shout out dyan sa iyo, sis. Para meron ka na rin na vegetable. Parang kahit hindi ka na nga ng gulay na yung may mga gata. Pwede na yan, ensalada. Tapos pwede rin na lalagyan mo na rin ng kung gusto mo ng ampalaya. Pagkakain ka na, saka mo lagyan ng ampalaya, mag-slice ka ng ampalaya doon sa kakainin mo for the day. So, ampalaya or kung ano pang mga gusto mo na vegetables na ihalo. So, yon. So, continue na tayo sa ating pinggang Pinoy natin for the pregnant and lactating mothers. Pag sinabi natin na pinggang Pinoy for pregnant and lactating mothers, ang kailangan natin na isipin na meron tayo isang plate, yung plate natin parang yung ordinary na plato, inakahiwalay siya or hatiin natin siya into 4 parts. Ang one part of the plate is yung mga fruits. So, dapat lagi tayong may fruits sa isang araw. Ay one part. Kumbaga, pag kumain tayo, dapat meron tayong fruits and then yung vegetables. So, that's half of the 9-inch na plate. So, meron tayong gulay and then may fruits. And then, yung 1/4 naman is we have the carbohydrate source. Carbohydrates, it's either rice or kamote, or kasaba, oatmeal. So, kung ano ang gusto natin na carbohydrates. Shout out pala din sa aking napakagandang kasama sa dietary. Iniwanan ko si Joy, di ako nagpaalam sa kanya. Hi, Joy! Thank you for watching. Ayan. Ay, nako, ang ganda-ganda po ng aming kasama dyan sa ang aming Joy to the World dyan sa dietary. Okay. So, yon. And then, 1/4 naman ng plate natin is yung grow food. Ang grow food, these are the protein foods. Example ng mga protein foods natin? We have eggs, we have fish, chicken, and meat. So, for meron tayong meat. Pero, for the meat, isasuggest natin yung wag masyadong mataba, especially for the pregnant mothers. Mas paganda kung ang source natin ng protein is yung lean pork na walang masyadong taba. Or if gusto niyo at least may konti lang na taba. And then, kasi, yung one serving of protein, ang ganok dyan kadami is 1 matchbox square. 1 matchbox square, hindi naman yung masyado malaking lalagyanan ng phosphorus, yung maliit lang. So, example, for the pregnant mothers, nire-recommend natin ang mas madami ang protein for her growth and development of the fetus. So, example, sa isang ordinary na mother, for 1 day, ang kailangan niya is around 9 servings of protein. Kunyari, kumain na siya ng boiled egg. Meron siyang boiled egg. So, kung kaya na 2 boiled egg, pwede yun. So, that's already 2 servings. And then, meron siyang isda na tilapia na medyo malaki. So, medium size, that's already 2 servings. So, nakaka 4 servings na siya. And then, kung gusto niya ng chicken pork adobo, isang breast, 1 chicken breast is
pwede na yun na 2 servings. So, nakaka-6 na servings na siya. And then, kung gusto din niya ng, ng karne. So, matchbox square. So, that's around 3 servings of protein. So, karne pala. So, chicken, pork, adobo. So, that's already 9 servings. So, sa loob ng isang araw, approximately, yan ang need ng isang pregnant woman for the development of her fetus. Ang sa carbohydrates naman, like yung mga previous na pregnant na clients ko, sila ay nagpapa-counseling because tumataas ang kanilang blood sugar level. So, pag pregnant kasi, hindi advisable na tataas ang blood sugar mo. Because of baka para ma-prevent ang complication. So, dapat i-maintain natin ang blood sugar level to normal. So, kailangan i-monitor din ang intake of the carbohydrates kasi one of the sources of ng pagtaas na one of the foods na kung bakit tumataas ang ating insulin ay ang blood sugar level ay pag marami tayong intake na carbohydrates. Kaya dapat i-limit natin ang intake of the carbohydrates. So, mas nire-recommend natin instead of rice, mas maganda i-recommend natin are the kamote, kasaba, yung mga high fiber na mga pagkain. Kung halimbawa, kung the patient really likes to eat na rice, mas maganda yung brown rice. And also, yung i-avoid ang intake of mga soft drinks kasi yung mga drinks na yan are sugary. Masyadong matamis. So, yan ang isa na hindi natin na-recommend for pregnant mother dahil nga mas i-avoid natin ang complication na magkaroon siya ng ang tawag natin dyan ay gestational diabetes. So, gestational kasi tumataas ang blood sugar level ng isang pregnant mother. So, yun, dapat i-limit talaga ang intake of the carbohydrates. And yung fruits and vegetables naman, mas maganda na mas madaming intake ng fibers ng mga fruits and vegetables dahil nga for an increased immune system and yung detoxification and then yung fiber intake niya ay mas madami, parang it could help sa kanyang bowel movement. So, mas regular ang kanyang bowel movement. Kaya, half of the plate, kailangan ang kakainin natin ay fruits and vegetables. So, mas maganda kung mas madami ang fruits. So, ililesen natin. So, kumbaga sa simple na pag-understand na kakainin ng isang pregnant mother, half of the plate dapat mas marami ang fruits and vegetables, and yung protein naman ay mas madami din ang protein for the development of the fetus. And ang ililimit natin is yung mga matatamis na pagkain, yung mga carbohydrates na mga pagkain, yung mga high foods that are rich in carbs. Yun ang dapat natin na bawasan. Kaya at least with this may idea na ang isang pregnant mother. So kung there are pregnant women na hindi talaga sila sanay kumain ng mga gulay. May marami na rin akong mga experiences niyan na hindi niya nakasanayan na kumain ng gulay. So, isa sa mga nire-recommend natin para meron pa rin siya na fiber rich na food is yung First Vita Plus na ang flavor ay melon. Makakatulong na to sa development ng kanyang baby and also for additional fiber intake and also sa kanyang immune system.
So, for the pregnant women, ang nare-recommend natin is the melon flavor para mas makakatulong na maging more healthy ang kanyang baby. And then, yung mother din ay ma-prevent din ang mga different complications. So, yun, dahil yung itong 1 sachet of First Vita Plus na melon, it's composed of the 5 different herbs. Meron tayong malunggay, yung malunggay na nakakatulong sa breast milk production. So, para magkaroon siya ng milk, which could help din sa sa baby para siya maging healthy. And then meron din tong dahon ng sili, which could help naman which is an excellent source of calcium and iron. Dahil nga kailangan din niya ng itong minerals na to for the baby. And meron din siyang saluyot, which could also help in improve the bowel movement. Tsaka meron din siyang uray na nakatulong din sa meron siyang hemostatic na component na nakakatulong sa pag-prevent ng blood clotting. And yung isa pa, yung fifth na vegetable is from the vegetable ng talbos ng kamote na nakakatulong din sa platelet count, which could help increase the platelet na mga tulong din sa kailangan din ng mother. Yung sa iron, yung nakatulong sa pag-increase ng platelet count. And also, nakakatulong din ang talbos ng kamote na para ma-prevent ang stomach stress. Dahil syempre, pag pregnant ka, hindi ka dapat nai-stress. Dahil pag na-stress tayo, ay aasim ang ating sikmura, and that's not good for the babies. Yan ang lagi ina-advise ko sa pag may mga nakausap ako na pregnant na mothers na sinasabi ko sa kanila na dapat hindi sila magpapastress. Dahil nga, pag na-stress sila, syempre aasim ang kanilang sikmura. So, dito naman tayo sa what are the importance ng nutrients. Parang na makukuha natin dito sa mga pinggang Pinoy. So, ito nga ang ating itong ating pinggang Pinoy, meron siyang composed siya of Go Foods. Ano bang Go Foods? These are the energy-giving foods. Yung pagkain nagbibigay sa atin ng energy. So, example of the Go Foods are the rice, fruit crops, pasta, bread, and other carbohydrate-rich food which could provide energy and support the bodily functions and physical activity. Kaya nga for the pregnant women, talagang nililimit natin ang intake ng carbohydrate-rich food. May shinare si Joy dito. Avocado po, ma'am. Recommend din for the pregnant mother. Yun pala, yung isang very good source din na kailangan din ng pregnant mother is avocado. So, thank you, Joy. Oo nga, because ang avocado is high ang fiber content niya, and then yung fat source niya, it's a source of fat kasi, pero it's a good cholesterol. Maganda yung avocado na maging part of our meal. So, maganda din siya parang sa salad, ihalo natin with other vegetables na yung kanina na gulay natin. Tapos, haluan natin ng avocado. Sayang nga at wala na yung mga natin, yung mga friends natin na dyan sa neighbor namin, ang ganda ng avocado. Kaya lang nung nagkaroon ng bagyo ay tinamaan ng yung parang dahil sa sobrang ng hangin, yun na silak na natanggal yung kanyang branches. So, talagang na rin nila, pinuto na nila. So, yun, that's one of the very good source of
ano to, yung fat, isang napaka-important din na fruit. So, na fruits is the avocado. So, thank you, Joy, for sharing. O, sa mga mami dyan, magsanay na kayong kumain ng avocado. Actually, you could eat naman avocado na ano lang, plain lang siya. Lalagyan nyo lang ng konting sugar or kung gusto nyo, ihalo nyo sa ano to, banana, parang fruit salad. Okay, sa grow foods, ang sinasabi dito, we have to choose grains like brown rice, corn, whole wheat bread, and oatmeal, which contains more fiber and nutrients than the refined grains that are linked to increase in blood sugar level and other health problems. So, yun nga, ang pipiliin natin na source for the go foods, yung mga whole grains, yung brown rice, corn, whole wheat bread, and oatmeal. So, maganda rin ang oatmeal if you could have that sa breakfast natin every day, at least 1/2 cup of oatmeal. Kung hindi naman sa dinner, yun na yun, instead of rice, yun na lang ang ating source of energy-giving foods. Pwede na siya na oatmeal. Tapos yung oatmeal, pwede na natin siyang haluan ng apple or ng banana. So there's another source of another nutrient that is needed for pregnant women, which is the grow foods. Grow foods, ito yung bodybuilding, and especially for the pregnant women, fetus development, para madidevelop ng yung fetus, yung baby na nasa tiyan ng pregnant mother. So, ano bang dapat natin nakainin na grow foods? Yon, we have lean meat, poultry, eggs, dried beans, and nuts para ma-build ang build up of mother's muscles and baby's tissue. So, for the baby tissue development, kaya natin kailangan ang grow foods, yung protein source. We should have enough animal-based protein foods which provide more absorbable iron. So, maganda din na meron tayong animal-based na protein food. So, ano ba yun, mga animal-based natin? Yun nga, yun na-mention natin kanina na lean meat, poultry, eggs, fish. Yun, magandang source ng iron. We could also include fatty fish in the diet, like tuna, sardines, mackerel, which provide fatty acids for child's development. So, important din ang sa diet ng isang pregnant mother na include meron siyang tuna, sardines, dahil and also mackerel at least 2 to 3 times a week because of the essential fatty acids na makukuha natin dito sa ating mga protein source na fatty fish. And also, nagre-recommend din na we have to consume milk and milk products other than calcium-rich foods like dilis and small shrimp for strong bones and teeth. So, yon, kailangan din natin ng mga calcium-rich foods. Kanina, shout out pala dyan sa aming si Baby Kalen. Kanina, ang breakfast natin is the small dilis. So, dilis is also very good for the mothers dahil it has a very rich to in calcium. So, at least, okay din naman if you could consume 1/2 cup or 1/4 cup of dilis every other day, or pwede din naman yun every day. Kung wala naman kayong arthritis, so yun, okay din naman yun dahil maganda ang dilis because it's a calcium-rich foods. So let's now go to the other nutrient na kailangan ng isang mother, which is the glow or body-regulating food. Ano ba ang mga kasama or ano ba ang mga pagkain na nandito sa glow foods? Ito yung we should enjoy a variety of fruits and vegetables which is packed with vitamins, minerals, and fiber needed for the regulation of body processes. Kaya, if you would notice, doon sa ating pinggang Pinoy, kalahati ng pinggan natin should consist of the
of these vegetables and fruits. So kaya napaka-importante na sa diet natin, hindi lang naman sa pregnant mother, especially for our diet, that half of our plate should consist of fruits and vegetables. So, suggestion dito, take green leafy vegetables which have high iron and folate content to support the increased requirement of these critical nutrients. So, yon, ang leafy vegetables, especially yung makukuha natin sa ating, dyan lang sa ating barangay, sa lugar natin is, which is, madali lang siyang kunin is yung malunggay. Mas maganda if you could always may intake ka ng malunggay, ihalo mo sa mga sabaw, sa mga sinabawan, or sa mga soup, o kukuha ka lang dyan sa, sa garden mo, or makikihingi ka sa mga kapitbahay. Actually, sa bahay namin, marami kaming tanim na malunggay, maraming mga nakikinabang, pinamimigay lang namin. Kanina nga lang, medyo nalungkot kami ni husband ko. Shout out pala yun dyan sa best friend Clem. Dahil yung inaalagaan namin na papaya ay may nauna ng nakinabang na hindi namin alam kung taga saan yun. So nagulat kami kanina around 3 o'clock na may naririnig kaming ingay. Yung pala kinukuha na yung aming papaya na galing sa mga seeds dyan sa dietary. So, maraki din ang pakinabang, buti na lang at maluwag ang mapagtataniman namin na marami na kaming papaya. So yun nga malungkot kanina dahil sabi namin gusto namin siya kainin na hinog. Kaya lang ayun, naunahan na kami. Pero okay din naman, at least may nabusog. So yun, kahit tayo masanay tayo na mag-ipon ng mga seeds. Like halimbawa kumain ka ng ano ba yung mga seeds? Yung mga atis. Yan, marami din pala kaming tanim ng atis. Yung mga tumubo na atis sa bahay namin, yung mga galing lang din yun sa mga fruits na, tinatapon lang namin yung pinapatubo lang namin yung mga seeds. O, biro mo ngayon, nakikinabang na kami. Yan, isa sa natutunan ko din, may isang friend ako na talagang iniipon yung mga seeds, ng mga watermelon, yung mga kalabasa, tapos nilalagay lang niya sa garden. O biro mo after ilang months, meron ka ng pakinabang, may pakinabang ka na, hindi ka na bibili. Like sa amin, yun, isa ako sa mga tagahingi ng mga seeds ng papaya. So, after ilang months, lumaki na. Tapos yan, tuloy-tuloy na yun ang papaya. And usually naman, ang papaya matagal siya bago bago mamatay yung puno. Kaya yun, masanay tayo na mag-ipon ng mga seeds. Okay, so isa pa na important for the pregnant mothers is yung water. That we should drink lots of water every day for adequate hydration. And we should limit the intake of sugar, sweetened beverages to reduce the risk of obesity. Yun nga, kaya yun din ang ina-advise natin for the pregnant women na wag masyadong minom ng soft drinks para ma-prevent natin na tumaas ang ating blood sugar level at magkaroon tayo ng gestational diabetes. Excuse me. Okay. Sandali, inom muna tayo ng water. Yung mga health tips natin for the pregnant and lactating mothers. Excuse me. We should eat less salty, fried, and fatty, sugar-rich foods to prevent chronic disease. Yon, yung mga oily foods. Ngayon baga, diyan sa mga kapitbahay natin, marami ng mga nabibili ng mga fried na mga yung favorite na hindi ni Colin yan, pero yun nga, it's not advisable na lagi na lang tayo kumakain ng fried na chicken. Kasi nandyan lang sa kapitbahay natin. So, in moderation pa din. So, yun, we should eat less salty, fried, fatty, and sugar-rich foods para ma-prevent ang chronic disease. Another is, we should take folic, iron,
supplements to meet the daily requirements. O naalala ko tong folic acid na supplement kasi may isa akong I think I have two friends na nagkaroon sila ng problem, spina bifida. So kulang ng folic acid ang intake, yung nagkulang sila ng folate or folic acid na intake kaya nagkaroon ng spina bifida. Yung it's ano yan, inborn ng mga bata na hindi na develop ang skeletal muscle sa likod kaya naka-curved ang kanilang ang likod. So one of the causes niyan is nagkulang ng folate intake kaya it's really important for pregnant women na meron silang folic and iron intake para maganda ang bone development. So, hindi sila magkakaroon ng, yung mga babies ay mapiprevent, magkaroon sila ng, health concern sa kanilang back or which is called spina bifida. Another health tip naman for the pregnant women is pregnant women should not smoke and drink alcoholic beverages. Yon, kaya, pag meron ako nakikitang pregnant mother tas nag-smoke, parang naaawa ako sa baby. Baby sa tiyan niya dahil syempre, pag nag-smoke ang isang mother or uminom, na i-inhale niya or kumbaga napupunta sa katawan ng baby yung nicotine and then yung halimbawa mahilig pa siyang uminom, yon alcoholic drink. So, kaya kawawa yung baby. Kaya sa mga pregnant women, it's not advisable na sila ay mag-iinom at saka mag-i-smoke. Okay. And finally, dapat maintindihan natin ang nutrition information on the product labels. Di ba sa mga products, halimbawa may mga binibili tayo, dapat maging concerned din tayo kung ano ang mga components or kung ano ang mga ingredients na kasama dun sa mga binibili natin. So, yon maging aware tayo. Siguro in one of the succeeding episodes natin, isa yun sa i-discuss natin. Shout out pala sa aking mga nursing students, yung mga dyan sa UST Hospital, UST Legazpi na nandyan ngayon sa amin sa UST Hospital. Sila ay dyan sila ngayon naka-assign. So shout out dyan sa inyo. And sa second sem naman yon, magtuturo naman kami ulit ng nutrition. Actually, ang nutrition and dietetics lang yan sa every second year first sem. Okay. So, yon, shout out dyan sa mga magagandang nurses na naka-duty sa lahat ng hospital kung saan man, sa lahat ng mga hospitals. Hindi lang naman dito sa Legazpi talaga. It's really, sacrifice talaga din ang nagsasakripisyo din ng ating mga nurses. So, we always have to be proud of these nurses. Lalo-lalo na syempre, yung mga nurses namin sa UST Hospital and UST Legazpi. Okay, so yun. We have to improve maternal health through regular check-up and deliver baby in a healthcare facilities. So, meron tayong 1,000 days na this is yung magmula ng pregnant yung isang mother ay magbibilang ng 1,000 days na kailangan sa loob ng 1,000 days ay maalagaan natin ang mga babies na nasa tiyan para maging siguro tayo na maging maganda ang kanilang mga health. Hindi sila magkakaroon ng mga problema or complications. Okay. Meron tayo dito ang example on how to fill up our plate. Okay. So, go and rice alternative. So, ito, at least para may idea tayo kung ano ang mga kakainin natin. So, for go and rice alternatives, any of the following.
at least 1.5 cups of cooked rice, or mas maganda, brown rice. Pag brown rice, mausbong kasi yon. So, instead of 1.5 cups, pwede na yung 1 cup. This is for the whole day na. One day na ito na i-consume. If the pregnant women likes the pandesal, o pwede din until 6 small pieces of pandesal. O maliliit lang na slices ay na pandesal. O kung gusto naman kumain ng bread, 6 slices din. Pero yung small lang, yung maliit lang. And also, kung gusto naman niya ng pansit or noodles or pasta, at least 1 to 1.5 cups cooked noodles. Hindi ito yung ready-to-eat noodles. That's not advisable for pregnant women dahil nga marami siyang mga preservatives. So, mas maganda yung cooked noodles or pasta. And another din na pwede ninyang kainin is 1.5 medium pieces of root crops like kamote or cassava. So, yun. Those are the example of the rice, Go Foods. Yun. O, dito naman tayo sa grow or fish and meat alternatives. So, any of the following. 2 pieces of medium size of variety of fish. Halimbawa, galunggong. Ito naman, or 3 slices of large variety of fish like bangus. Ito yung example natin for 1 whole day. And then, pwede siya ng 2 pieces of medium chicken leg. Or pwede din 3 servings of lean meat. Naka-specify dito, lean meat. Walang taba. So, it's either chicken, pork, or beef. So, yung laman ito. Or pwede din 3 pieces of tokwa, 6x6 by 2 square. Usually, ang tokwa yon, favorite ni best friend yon, yung tokwa na niluluto sa oyster sauce with kangkong. And also, 1 small chicken leg or 1 to 2 pieces of any of the food items mentioned above. So, these are the examples ng kakainin nyo for the whole day. Hindi naman ibig sabihin ito lahat ang kakainin nyo. So, example, meron kayong, yun nga yung sabi ko kanina, 9 servings of grow food. Halimbawa, 2 pieces of meron ka ng galunggong, tapos meron ka pang large variety of fish, may bangus, 3 slices, so that's already 5. And then, meron kang 2 pieces of medium chicken, so 7 na yon. And then, kung meron ka pang 1 piece of small chicken or 1 to 2 pieces, 1 small piece of chicken, so yon, that's already ang kailangan mo for 1 whole day. Dito naman tayo sa grow foods. Glow na vegetables. Ang kailangan mo is 1 to 1.5 cups of cooked vegetables. It's either chop suey or pinakbet or pwede rin ampalaya, kalabasa, or mga ensalada. Yung sinabi ko kanina na ensalada, at least 1 to 1.5 cups. Mas maganda nga kung mas madami kayong kakainin na vegetables. And also, yung another natin is yung the glow, yung which is half of the plate. So, glow foods, ito yung mga prutas. Ano ba ang pwede natin kainin? Or what is the suggested fruits na kailangan natin na intake? It's meron tayong saging, dalanghita, or slices of papaya, pinya, pakwan. Yung pakwan ngayon is in season. Yung isa din na maganda din na kainin natin is yung saba. So, pwede din siya na i-boil or kakainin natin siya na hilaw. Hilaw pero hinog na. Yung hindi na kailangan na ilutuin pa. Pero kung kaya, that is kung kaya nyo i-tolerate. Pero kung ninyo masyadong kaya i-tolerate, so i-boil na lang. I-boil na lang yung saba.
Kaya, so yon ang ating, parang at least para may idea kayo na kung ano ang mga kakainin ninyo. So, yung dito sa, glow vegetables and fruits, pwede na mas madami tayo na kainin nito, na glow foods. Kasi this is high in fiber. High ang fiber content. So, meron tayo dito ang example. We have for breakfast, meron ditong bangus, merong kamote tops with tomatoes, rice, and banana. So, this is, pinggang Pinoy for breakfast. Yung lunch naman niya is, chicken tinola with green papaya and malunggay. Malunggay, rice, and mango. By the way, yung mango po pala, medyo mataas kasi ang sugar content ng mango. So, we would recommend is at least kalahating pisngi lang ng mango ang ating intake. Para hindi masyadong tumaas ang blood sugar natin. Kung talagang favorite natin ang mango. Pero kung hindi naman, mas maganda na wag na tayo mag-mango. Marami naman na mga fruits na available. So, dito, chicken tinola, meron tayong papaya with malunggay, and then with rice, and then 2 pieces of small drumstick. That is for lunch. Or for dinner naman, ito, fried galunggong. So, 2 small na galunggong with pinakbet, tapos may rice siya, and watermelon. So, you would notice lahat, every day, meron tayong fruits and vegetables. So, yon, pakbet, rice, and galunggong. So, ito naman ang example ng AM snack natin for the pregnant. So, meron siyang boiled kamote, 1 piece na boiled kamote, and then may suman. Actually, yung suman medyo mabigat na yon. So, pwede din na corn. And then, it is recommended that we should drink at least 9 or more glasses of water. And also, re-remind natin ng mga mothers that they should always drink milk every day for the development din ng mga natin for the baby. For baby's growth and development. So, time check natin, it's already 4:02. So, magpapasalamat lang tayo sa ating mga friends na nanonood, and yung hindi naman sa atin makapanood live ngayon, you could still watch our episode for today, especially dun sa ating mga friends na pregnant mothers. So, please always follow, like, and share the Alejandro Broadcasting Network. We would like to thank Sir Alejandro Alianza, Sir G, our General Manager ng ABN, and also Sir Ma'am Zel Nator, the CEO of Daraga Home Depot. So, congratulations pala, Sir G and Ma'am Zel. And lalong-lalo na sa ating mga sponsors, which you could see sa ating screen. Thank you very much po for your help sa ating ABN family. And also, I would like to thank our technical on board, Sir Jonathan. ABN is located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. So, until sa ating next episode on Wednesday, see you, mga ABN friends and family. If you have concerns, if you want to magpatulong sa inyong mga diets, you could always message me po here sa ating Alejandro Broadcasting Network, sa ating program, sa ating kalusugan, ating kayamanan, or in my FB page, sa Leonie A. Soriano. So, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Salamat.